Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang pinali ng matinding laban nila Wally at Ricardo. Pati na rin ang mga foreshadowing na posibleng malapit na ang pagpabalik sa professional boxing ng ating bida. Ngayon naman, dadako na tayo sa bagong arc, ang Judgment Day arc, kung saan sasabak na ang Grim Reaper para sa kanyang world title fight. Pati na rin ang laban ng mga idol nating sila Takamura. Nang magkita-kita na sila Ippo at Taihei, nabanggit ng ating bida na meron sobra nagpainit ng katawan niya nang pumunta siya sa Mexico. To the point na hindi niya namatiis at kailangan niyang masolusyonan agad pagbalik niya sa Japan. Nang marinig nga ito ni Kumi, parang kinikilig-kilig pa ito at sinabing, ako na ang bahala dyan. Na sobrang gumulat kila Kintaro. Subalit misunderstanding lang pala iyon at in-explain ni Kumi na dahil nga maanghang ang mga Mexican food, naisipan itong paghandaan si Ippo ng mga Japanese food. Sa tingin naman ni Itagaki na ang matinding balagbagan nga ni Ricardo at Wally ang nagpainit sa kanyang senpai. Dagdag pa nila Taihei na nasisiguro nila na after mapanood ang laban na yun, sobrang nag-init din ang dugo ni Ippo. To the point na napapaisip ka na gusto mo na ding lumaban. Dahil doon, agarang nainis si Kumi at tinitigan sila ng masama. In-explain ni Itagaki kila Taihei na nahihirata nga si Kumi kapag meron nagsasalita ng tungkol sa pagbabalik sa ring ni Ippo. Matapos yun, binigay na ng ating bida sa kanila ang souvenir na galing Mexico. At na-disappoint nga sila Itagaki dahil maskara na naman ang pasalubong nito. Binigyan din si Kumi na kaparehas ng sa kanyang kuya at sunod na pumunta ng Makunochi fishing boat para mag-dinner. Kung saan naguluhan si Hiroko kung tamang dimension bang napuntahan niya dahil parang mga alien ang kasama nito. Sa Kamugawa Gym, nakita natin si Takamura na nakabrief at gamit ang mask na bigay ni Ippo ng pabaliktad. Dahil doon, nafe-feel nga nila Aoki na meron na namang binabalak na kalukuhan nito. Pero bago pa sila makatakbo, niyaya sila ni Takamura na suotin din ang mask na bigay sa kanila at pumasok sa ring. At sa tingin nila kay Mura, na yun na nga ang invitation papunta sa ibang dimension. Nabanggit ni Takamura kung gaano ka-importante ang wildness sa naging laban ni Wally at Ricardo. Kaya naman napagdesisyonan nito na i-train ang pagka-wild ng kanyang mga bata. Nang pumasok na sila sa ring habang nakabaliktad ang mga maskara, sabi ni Takamura, nasasanayan niya silang lumaban ng walang nakikita para ma-improve panalo ang kanilang wildness. Tanggalin ang pag-iisip ng malalim, pakiramdaman ang mga nangyayari sa ring, at kapag na-feel mo na, sumuntok ka kaagad. After nun, naalala nila Kimura ang kanilang goal kung ba't sila nagsimula magboxing. At yun nga ang masuntok si Takamura ng malinis sa mukha. Sa tingin nga nila na ito na ang nag-iisang chance nila para magawa yun. Kaya naman mas nabuhayan sila sa training na ito. Dahil nga mas mabigat si Takamura, iba ang tunog nito kumpara sa kanila. At plano nilang umasa sa tunog ng mga suntok at lakad para malaman kung asan si Takamura. Matapos yun, umikot sila ng sabay-sabay ng 10 beses bago magsimula ang training. Nagsimula na ang training nila para sa kanilang wildness sa loob ng ring. At porsigido si Aoki at Kimura para matupad ang kanilang pangarap na masuntok sa mukha si Takamura. Pero dahil umikot-ikot nga sila at wala silang makita, hindi na nila alam kung asan ang isa't isa. May napil nga daw sa likod sila Aoki at Kimura, kaya naman nag-ready na sila magpasabog at sumugod. Ngunit, mas lalo lang silang naligaw. Matapos yun, ginamit ni Aoki ang kanyang kamay para hanapin si Takamura. Subalit, nabunggo ito sa lubid na gumawa ng tunog. Kaya naman mabilis na nagpakawala ng malabombang suntok si Takamura na dumapli sa tenga. Gulat na gulat nga si Aoki at napatanong sa sarili kung may dumaan bang missile sa tabi niya. Dito na nga sinabi ng halimaw na kahit nga magbintis ang kanyang suntok, alam niya na kung asan si Aoki. Kaya naman nagpanik ito at tumakbo habang nagpapakawala ng suntok. Ngunit si Shinoda pa lang nasusuntok nila. Kaya naman nag-aaral nitong tinanggal ang maskara nila Aoki. Sunod nakita nila Kimura na iniwan na pala sila ni Takamura sa ring at nag-aaral nakipag-meet session kay Tanda. Kaya naman nagkagulo sa loob ng Kamugawa Boxing Gym dahil parang pinagtripan lang daw sila nito. Since nakita ito ni Ippo, napagdesisyonan nitong mag-roadwork na lang ulit kesa madamay pa sa kaguluhan sa loob. Habang nagro-roadwork, agarang nilagpasan ni Taihei at Kintaro si Ippo. At tila ba nagpapapansin dito dahil may gusto silang sabihin. Nang tanungin sila ng ating bida kung ano yon, nabanggit nila na mas nadadalian na sila sa mga training kumpara dati. Sabi ni Ippo na yun nga ay dahil nag-improve na ang kanilang stamina.
Dagdag pa nila Taihei na nag-improve din ang tiwala nila sa sarili. Nang matuwa si Ippo sa mga narinig niya, agarang sumagot sila Kintaro na hindi nga yun sapat. Nabanggit nila na sobrang na-excite ang lahat sa mga world title matches na paparating. At sunod na sinabing ready na din sila para sumubok sa mga ganoong laban. Pero sabi ni Ippo na hindi pa nga sila pro, kaya imposibleng mangyari yun. At iyon pala ang tinutukoy nila Taihei. Gusto na nilang i-take ang protest para maging isang professional boxer. Sa simula nga, nagdadalawang isip ang ating bida kung papayagan niya ba ang mga bata niya. Pero nang maalala niya ang pangaasar ni Takamura sa kanya na masyadong overprotective, napilitan na itong pumayag sa request nila Taihei. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga to. Napaisip ang ating bida kung bakit excited ang mga students niya. Pero naalala din niya na ganun din siya nung nagsisimula pa lang sa boxing. At na-realize niya na parehas sila ng napil nila Taihei noon. Doon din niya naisip na parang pumapasok ka sa ibang dimension kada pumapasok ka ng gym. After noon, tumakbo na sila papunta sa Kamogawa Gym para humingi ng permission kay Yagi tungkol sa protest. Bago buksan ang pinto, prepare ng ating bida ang kanyang sarili papunta sa ibang dimension. At dito na nga natin nakita ang ibang dimension na iyon, kung saan pinapagalitan ni Kamogawa si Takamura habang nakabrief. Sa Naniwa Boxing Club, ini-interview ni Mari si Sendo tungkol sa paparating nitong laban kay Ricardo. At confident itong sinagot na mananalo siya via knockout. Kaya napaka-question si Mari kung meron ba talagang chance mapabagsak ang invincible champion na si Ricardo Martinez. Reply ng Naniwa Tiger, marami akong nakuwang lesson sa mga natalo na sa kanya. Pati na rin si Wally. Hindi naman porket walang talo invincible na. Ibig sabihin lang nun, hindi niya pa ako nakakalaban. Sa Toho Gym naman, tinanong ni Puji si Mashiba tungkol sa unofficial offer sa kanya para sa isang world title match. At sa tingin nga ni Puji na since malakas ang world champion na yon, nasisiguro niya na ni-research na yon ng kampo ni Mashiba. Pero hindi siya pinansin ng Grim Reaper at pinagpatuloy lang ang kanyang training. Na magtatanong ulit si Puji tungkol sa world title, agarang sumingit si Mashiba at sinabing, manahimik ka na lang at panoorin mo ko. Sa Kamogawa Gym, kwento ni Mari at Puji sa mga gym members ang comment ni Sendo at Mashiba patungkol sa kanilang paparating na world title matches. Sa tingin ni Kimura, na kahit nga sobrang confident ni Sendo, hindi madaling patumbay ng legendary champion na si Ricardo. Nabanggit naman ni Aoki, nakalimaw nga din ang magiging katapat ni Mashiba. Kaya naman talagang kakaibang level na talaga ang mga world champions. Biglang sumingit si Takamura at sinabi nito na mga pipitsuging boksingero pa rin si Mashiba at Sendo. Dahil kailangan nga daw nila ng isang malaking bagay para maging isang world champion. Sabay pakita nito sa kanyang Junjun at yun palang tinutukoy niyang malaking bagay na yun. Kaya naman agarang pinatigil ito ni Kamogawa sa kanyang kalokohan. At sinabing wag magsalita ng mga masasamang bagay tungkol sa mga boksingero ng ibang gym. Matapos yun, tinanong ni Puji si Tanda kung ano ang next plan ng Kamogawa Boxing Gym. Sagot nito na nagfo-focus sila sa super middleweight world title defense ni Takamura. At ang undercard naman nun ang laban ni Kimura at Itagaki. Habang si Aoki naman ay hindi pa rin alam kung kailan ang kanyang next na laban. In-explain ni Shinoda na nagpa-reserve na daw siya ng slot sa Korakuen Hall pero ibang araw since kasalukuyang nakikipag-deal pa sila sa ibang gym na may mga matataas na rank dahil kailangan nga nilang mapataas ang rank ni Aoki para makapag-issue agad ng rematch laban kay Iga. Nang sabihin nila Puji na yun na ang lahat at full card na nga ang event na yun, excited na sinabi nila Taihei na meron din silang paparating na importanteng event. Pero hindi sila kilala ni Puji at Mari at napatanong kung sino ang mga batang yun. After nun, namanga ang ating bida dahil bigla ang gumalaw ang lahat na para bang may nangyari sa buong mundo ng boxing at maraming boksingero ang sabay-sabay na gumagalaw. Nang susuntukin na ni Ippo ang punching bag, bigla itong napatigil at tila ba may malalim na iniisip. At sa pag-upo niya, na-realize niya na siya na lang ang hindi gumagalaw. Matapos yun, umalis na si Puji at Mari sa Kamogawa Boxing Gym. Habang naglalakad, napaisip sila kung ano kaya ang nafe-feel ni Ippo sa mga tinalo niyang boksingero ng mga ka-generation niya. Sinsunod-sunod niyang mapapanood ang mga world title fight nito. Sabi ni Puji na nabanggit nga ni Ippo na wala na siyang paki sa mga nakaraan. At may paki na lang ito sa effort na ginagawa para ma-achieve ang isang bagay.
Kaya naman sa tingin niya nasusuportahan ni Ipo ang mga to na walang pag-aalinlangan. Nang maalala ni Fuji ang nakita niya sa Kamogawa Gym, nabanggit nito na para sa kanya, hindi talaga tumigil ang panahon ng ating bida. Matapos yun, iniba ni Mari ang topic at sinabi nito na pag-usapan na lang nila ang mga taong gumagalawang panahon. At yun nga ang dalawang boksingero na sila Mashiba at Sendo. Nabanggit ni Fuji na walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung sakaling lumanding ang isang maladinamitang suntok ni Sendo. Pero si Ricardo Martinez nga daw ang makakalaban ng Naniwa Tiger, ang pinakakalmado at composed na boksingero, to the point na tinawag nilang Omega o ang katapusan. At ito nga din daw ang boxing na nagkatawang tao. Kaya naman sabi ni Fuji na ito din ang worst matchup ni Sendo. Nang marinig ni Mari ang salitang matchup, naalala nito na ang makakalaban na boksingero ni Mashiba ay isang infighter. Nabanggit din niya na hirap si Juan Garcia nang makalaban niya ang world champion na yun. At kahit papareha silang infighter, sinabayan lang ito ng champion sa balagbagan. Subalit walang nagawa si Juan laban dito at para bang sinagasaan lang ng bulldozer. Dagdag pa ni Fuji, hindi lang ito basta bulldozer, malademonyo din ito kung lumaban. Dahil may mga headbutt at siko na kasama ang mga kombinasyon na binabato ng champion na to. Ginagawa nga daw nito lahat ng bagay basta manalo sa laban. Reply ni Mari na sanay din naman sa gulangan nitong si Mashiba at na-example pa nito ang nangyari sa laban nila ni Sawamura. Pero agaran namang sumagot si Fuji na malademonyo nga daw talaga si Sawamura. Ngunit national level lang ito, hindi katulad ng world champion. Dahil nabalitaan nga daw niya na halos lahat ng krimen na gawa na ng champion, maliban lang sa murder. Dagdag pa ni Fuji na feel niya na nag-commit na din ito ng murder pero hindi lang nahuhuli. Ganun nga daw kanila ang mga chismis tungkol sa champion at tuloy-tuloy lang ang pagdating na masasamang balitang ginawa nito. Kaya naman tinawag niya itong world level na demon kumpara kay Sawamura. After noon, napatanong si Mari kung naset na ba ang laban nila ni Mashiba. Reply ni Fuji na naset na sana ang match kung hindi lang nasa kulungan ng champion. Nabanggit rin niya na hindi siya takot sabihin sa lahat na libangan niya ang mangwasak ng buhay ng tao. Kaya naman binansagan nitong world champion ng Kabalibuan, ang wild child ng Puerto Rico na si Marcos Rosario. Sa Kamogawa Boxing Gym, nabanggit ni Aoki na si Marcos Rosario nga ang pinakamalakas na boksingero sa weight class nila ni Mashiba. Agara namang sumingit si Takamura at sinabi nitong hindi niya gusto ang tono ng boses ni Aoki. Sunod niyang in-explain na nairita pala siya dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Aoki na weight class nila na para bang kaligan na nito ang mga world class boxers. Reply naman ni Aoki na siya nga ay rank 3 sa kanyang weight division sa Japan. Sabay sabi ni Takamura na, "Edi ikaw na lang tumalo sa world champion." Ay hindi nga pala pwede kasi wala kang world ranking. Kaya naman nagpakumbaba na lang agad si Aoki at nagsorry. Nang marinig ni Itagaki ang pangalan ng next na makakalaban ni Mashiba na Marcos Rosario, napaisip siya kung ito ba isang tao na laging may daladalang Rosario. O kaya baka meron nito kamag-anak na pare, kaya Rosario ang apelido nito. Pabirong sabi ni Takamura na itong cross nga daw ang gagamitin niya para puksain ng Grim Reaper. Subalit sabi ni Ipo na hindi nga nag-a-apply ang Diyos sa boksingerong si Marcos Rosario. Si Rosario nga daw ay may 25 fights, 20 wins, 2 losses, 18 KOs at 3 no contest fights. Dagdag pa ni Ipo na ito ay isang 26 years old at isang kaliweting boksingero. Napatanong nga sila Aoki kung bakit may 3 itong no contest fights. Sagot ni Ipo na nagkaroon nga ng headbuttan sa early rounds, kaya tinigil ang laban since masyadong naging madugo ang kalaban ni Rosario. Dahil doon, sa tingin ni Itagaki na aksidente nga ang nangyari kaya naging no contest ang laban. After noon, tinanong naman ni Kimura ang tungkol sa dalawang pagkatalo ng champion. Reply ni Ipo na nagkaroon ng headbuttan at naging masyadong madugo ang kalaban. Kaya naman nagulat sila Aoki dahil parehas na parehas lang ang reason. In-explain ng ating bida na isang aggressive fighter na kaliweting boksingero nga itong si Rosario. Kaya naman hindi malabong magkaroon ng headbuttan sa laban. At nang panoorin daw niya ng paulit-ulit ang mga video ng laban ng champion, hindi niya matukoy kung aksidente ba o sinasadya nito ang mga nangyayaring headbuttan. Pero kahit ayaw niya mang-isipin na sinasadya ito ng champion, nakita niya ang article ni Fuji kung saan sinasabi nitong si Rosario ang bad boy ng Puerto Rico.
Sa tingin nila Aoki na posibleng ang hindi aksidente ang mga headbutt na yon, since 3 beses na itong nagkaroon ng no contest fights. Sabi naman ni Takamura na magiging entertaining ang bakbakan since merong bad boy sa match na yon. Nabanggit ni Kimura na si Mashiba nga din daw ay tinatawag na bad boy. Pero sabi din nila na hindi naman siguro sobrang sama ni Rosario to the point na may dala itong espada kung saan o namamaril na lang ng bigla-bigla. Dahil kung ginagawa daw niya yon, kriminal na ang tawag dapat sa kanya, hindi na boksingero. At since world champion pa nga din ito, medyo malabong mangyari ang mga bagay na yon. Sa uli, napaisip sila kung anong klaseng tao ba talaga ang bad boy ng Puerto Rico. Biglaan nating nakita si Marcos Rosario na may hawak na baril at balak na nitong kalabitin ng gatilyo. Agad nitong pinigilan ng kanyang manager since nasa mataong lugar sila. Sunod nating nalaman na kaya pala balak nitong magpaputok ng baril dahil naiingayan siya sa asong kumakahol. After noon, pinagsabihan siya ulit ng manager niya na maraming tao sa paligid. Kaya kapag pinutok niya ang baril, siguradong magkakagulo at mabilis na pupunta ang mga pulis. Sa uli, sinagawa nito si Rosario at pinaalalang siya ang world champion. Pero dahil doon, nairita ang champion at tinutok ang baril sa kanyang manager. At sunod na kinalabit ang gatilyo na bumalabog sa buong lugar. Sunod nating nakita si Marcos habang takot na takot naman ang kanyang manager dahil muntik na siyang tamaan ng bala. Tila nang hinayang pa nga ang champion dahil hindi siya tumama. Dahil doon, galit na galit ang manager at sinabing magkikwit na siya sa kanyang trabaho. Pero napatigil ito nang biglang sinabi sa kanya ni Rosario na tumingin siya sa kanyang likod. Dagdag pa niya, sabi na nga ba hindi ka easy target? Sunod nating nakita na picture pala ni Mashiba ang pinupuntirya ng champion. At nang makalapit si Rosario dito, sunod-sunod niyang pinagsasapak ang picture na nakasabit sa dingding na para bang baliw. Tumigil lang ito nang pigilan siya ng kanyang manager dahil baka ma-injured ang kamao nito. Sa uli, sabi ni Rosario, "Bilisan mo, dalhin mo na dito si Mashiba. Gusto kong sirain ang kasiyahan ng walang hiyang yan."